Yo, what's up mga boss, mga paps? Welcome back at ako na naman ulit ang inyong lingkod, Waway Uno. So today's video mga boss, mga paps, meron nga tayong biyahe at makakasama natin dito ang kagrupo ko na 150cc Fusion Underbone Kings of the Philippines. At sa mga nagbabalak na sumali o wala pang grupo dyan, ikaw ba ay nagmamay-ari ng isang Suzuki, Honda, Yamaha? Ikaw ba ay naka-Raider 150 Fi Carb o naka-Sniper 150, 155, naka-Honda Winner, GTR 150 o RS 150? So ano pang hinihintay nyo? Pwede kayong sumali sa grupo namin na masaya at turingan na isang pamilya. So pwede kayong mag-comment yan sa ibaba para mailagay namin kayo kung saan kayo nararapat na team chapter. Dahil meron kami mga team chapter na QC Manila, North QC, meron din kaming Pasig, Marikina, Rizal, ito yung Pamari, at meron din kaming Batangas, Cavite at Laguna. So mag-comment lang kayo dyan mga boss, mga paps, kung gusto nyong sumali at Noto Branwar dito. Bago tayo magkalimutan, gusto kong pasalamatan si Paring Manuel dahil kung hindi sa kanya, hindi tayo makakasama dahil pinahiram niya tayo ng motor. So maraming salamat siyempre kay Paring Manuel at Paring Jom Zamora. So today's video nga mga boss, samahan nyo kami. Pupunta kami ng San Juan, Batangas, at dito babiyahe lang naman kami ng 124 km o katumbas dito na mahigit 4 na oras na biyahe para marating ang Kuya Oliver's Gotohan na kilala at sikat ngayon sa social media dahil sa kanilang pinagmamalaking dinosaur ribs, halo, overload. At sa hindi inaasahang pangyayari, nagkaroon lang ng problema ang isa naming kasamahan at ito nga ay naputulan ng kadena. At syempre dahil sa grupo namin ay walang iwanan at kami ay nagtutulungan, hindi namin siya iniwanang mag-isa hanggang sa maayos namin ito. Kaya paalala ko sa mga kapwa riders ko na bumabiyahe ng malayuan, long ride, ay huwag kalimutang magdala ng mga basic tools at mga pandugtong ng kadena. Pagkaraan nga lang ng mahigit 4 o 5 oras naming biyahe ay narating na nga namin ng Kuya Oliver's Gotohan. Kaya ang payo ko sa mga nagbabalak, dumayo o kumain dito kay Kuya Oliver's, tiyakin ninyong madaling araw pa lamang ay naririto na kayo kasi talaga namang blockbuster ang pila dito. At para makakuha na rin kayo ng numero kasi bawat grupo o batch na dumarating ay merong mga number na binibigay. At swerte nga namin dahil number 7 ang nakuha naming number at kailangan nyo nga lang na talagang maghintay at mahabang pasyensya. At makikita nyo dito ay napakaraming sticker na nakadikit. Katunayan o katibayan yan na marami ng mga food vloggers na dumadayo at nagre-review sa kainan ni Kuya Oliver. Siyempre nagdikit na rin tayo ng sticker natin dyan. Bilang patunay na talagang matyaga naming hinihintay na maluto ang dinosaur ni Kuya Oliver, natulog muna ang mga kasamahan ko upang makabawi ng kaunting lakas dahil sa pagod namin dahil sa aming biyahe mula Metro Manila hanggang marating namin ng San Juan, Batangas. O ayan, 6:30 AM na. So mga 30 minutes na lang daw, paluto na ang dinosaur ni Kuya Oliver. At nga pala, merong libreng pakapi dito sila Kuya Oliver, kaya huwag kayo mahiyang humingi. At habang hinihintay nga namin yan, may napansin ako ditong bibe. So talagang napakasarap kumain dito dahil sa overlooking na view. Makikita nyo dito ang ganda ng paligid sa likod ng bakuran ni Kuya Oliver. At dito naman sa bahagi na to, dito nagaganap ang pagsasaing ng sinaing, napaka-tradisyonal ng pagluluto dito. Kaya naman napapanatili nila ang sarap ng kanilang kanin kahit na sinauna ang ginagawa nilang pagluluto ay talaga namang napakasarap. Pagdating naman sa dakong paroon dito matatagpuan kung saan niluluto na ang tinatawag na dinosaur ribs halo overload. Bakit nga ba dinosaur ribs halo ang tawag dito? Ito yung parte ng laman ng baka na may mga parte ng mga buto at hinaluan din ito ng mga lamang loob ng baka at talaga namang pinapalambot nila ng husto kaya hindi ito makunat at talagang napakalambot. At ayon nga dito kay Kuya Oliver, nakakaluto sila sa isang araw ng isang buong baka o higit pa, depende sa dami ng tao na kumakain sa kanila. O diba, talagang binabalik-balikan at talagang hahanap-hanapin mo. At ang halaga nga pala neto mga boss, ang overload nila ay 1,000 pesos sa 6 hanggang 7 katao. Dahil marami kami, 6 kaming naghati-hati sa 1,000. Bali pinaghati-hatian namin ng 167 pesos at kasama na ang kanin dito. So talagang napakasulit, diba? Dinayo namin to para kumain kami dito. Dahil nga sa kasikatan ng Kuya Oliver's Gotohan, talagang mapapaisip ka dahil sa pangalan ng kanilang menu, dinosaur ribs halo, diba? Anong dinosaur kaya ito? Time check, alas 7 na ng umaga, mas lalo pang nadaragdagan ang dagsa ng tao dito sa Kuya Oliver's. Kaya payo ko sa inyo, sa mga nagbabalak kumain dito, dapat alas 3 pa lang ng madaling araw ay nandito na kayo. Nang sa ganun, makakuha kayo ng mababang bilang ng numero. Ganyan yung practical, nagbabaon ng mga kanin. Kaya sa mga kababayan ko dito na mahilig sa only rice, ang payo ko sa inyo, magbaon na lang kayo ng isang kalderong kanin. Mas practical, mas makakatipid pa kayo. O diba? Mas marami ka pang makakain dahil panigurado, marami ka talaga makakain dahil sa sarap ng putahe nila dito. Mapapakain ka talaga. Nga pala, bago ko tapusin ang video na to, maaari ka bang mag-iwan ng komento dyan sa ibaba kung taga saang lugar ka para malaman ko kung saan umaabot ang video ko na to. At kung nagustuhan mo naman ang video na to at ngayon ka palang napadaan,
huwag mo naman kalimutan na i-like and follow. Idamay mo na din ang aking TikTok at ang aking YouTube channel. I-subscribe mo na din. Nang sa ganun ay mas lalo pa akong ganahan gumawa ng mga ganitong klase ng content. Joms, bayo, Joms. Ay, na 20. Ito, kaibigan ko to eh. Yun? Ah, may pilikan doon ka na. Thank you. Ay, Sige, sige. Talaga ako. Ay,